Magandang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay ka-32nd Sunday sa karaniwang panahon. Isama po natin sa misa ang espesyal na intensyon ni Francesca Jome Victorino para sa kanyang paghahanda sa nalalapit na nursing board exam. Ang punong tagapagdiwang ay si Father Judy Banyes, SVD. Makiisa po tayong lahat sa Mission Mass. Tayo'y nagkakatipon sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumainyo rin. Magandang umaga po sa ating lahat na naririto ngayon at sa mga nakapagsubaybay ng ating conversation with Father Jerome. Mga kapatid, itinuturo sa atin ang talinghaga ng 10 dalaga na ang pagpapaliban sa mga bagay na dapat nating harapin at ang pagsasabi ng bahala na ay ikapapahamak ng ating buhay espiritual. Agad nagpapasya at kumikilos para sa kaharian ng Diyos ang isang matalinong Kristiyano. Bilang mga mananampalataya, dapat tayong maging laging handang makatagpo ang Diyos sa mga taong ating nakakasalamuha at sa mga karaniwang pangyayari sa ating buhay. Upang tayo marapat gumanap sa pagdiriwang ng misang ito, aminin muna natin ang ating mga kasalanan. Tayo humingi ng kapatawaran at biyaya ng Panginoon. At tayong lahat, inaamin ko. Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang, kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawan tayo sa ating mga kasalanan, at patubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos sa kaitaasan. At sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinanulugdan niya. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinagbubunyi ka namin, pinasasalamatan ka namin, dahil sa dakila mong angking kapurihan. Panginoong Diyos, Hari ng Langit, Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat, Panginoong Hesukristo, bugtong na anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama, ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama, maawa ka sa amin, sapagkat ikaw lamang ang banal, ikaw lamang ang Panginoon, ikaw lamang o Hesukristo, ang kataas-taasan kasama ng Espiritu Santo sa kadakilaan ng Diyos Ama. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, para mo ng awang ilayo sa amin araw-araw ang lahat ng mga sumasalungat sa amin at humahadlang upang ang aming buong katauhan ay magkaroon ng kalayaan para kusang sundin ang iyong kalooban. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Unang pagbasa mula sa Aklat ng Karunungan. Ang karunungan ay maniningning at di kumukupas, madaling natatagpuan ang naghahanap sa kanya at nakikita agad ng mga nagpapahalaga sa kanya. Madali siyang nagpapakilala sa mga naghahangad sa kanya. Hanapin mo siyang maaga at agad mo siyang matatagpuan. Makikita mo siyang nag-aabang sa iyong tarangkahan. Isipin mo lamang siya at magkakaroon ka ng ganap na pagkaunawa. Hanapin mo siya at matatahimik ang iyong kalooban, pagkat hinahanap niya ang mga karapat-dapat sa kanya, at makikita kanya saan ka man naroon. Siya'y maamo at sasamahan kanya sa bawat iniisip mo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan, aking kinasasabikan,
Panginoon, ikaw lamang. Aking kinasasabikan, Panginoon, ikaw lamang. O Diyos, ikaw ang aking Diyos na lagi kong hinahanap. Ang uhaw kong kaluluwa'y tanging ikaw yaong hangad, para akong tuyong lupa na tubig ang siyang lunas. Tugon, Aking kinasasabikan, Panginoon, ikaw lamang. bayaan mong sa santuaryo, sa lugar na dakong banal, ikaw roo'y mamasdan ko sa likas mong karangalan. Ang wagas na pag-ibig mo'y mahigpit pa sa buhay, kaya ako'y magpupurit, ikaw ang pag-uukulan. Tugon, Aking kinasasabikan, Panginoon, ikaw lamang. habang ako'y nabubuhay, ako'y magpapasalamat, at ako'y dadalangin na kamay ko'y nakataas. Itong aking kaluluwa'y kakaing may kasiyahan, magagalak na umawit ng papuring iaalay. Tugon, Aking kinasasabikan, Panginoon, ikaw lamang. laman ka ng gunita ko, samantalang nahihimlay. Magdamag na ang palaging iniisip ko ay ikaw. Pagkat ikaw sa tuwina, ang katulong na malapit, sa lilim ng iyong pakpak, galak akong umaawit. Tugon, Aking kinasasabikan, Panginoon, ikaw lamang. ikalawang pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Tesalonika. Mga kapatid, ibig naming malaman niyo ang katotohanan tungkol sa mga namatay na, nang hindi kayo magdadalamhati tulad ng mga taong walang pag-asa. Naniniwala tayong si Jesus ay namatay at muling nabuhay. Kaya naman, naniniwala tayong bubuhayin din ng Diyos ang lahat ng namatay na nananalig kay Jesus upang isama sa Kanya. Ito ang aral ng Panginoon na sinasabi namin sa inyo. Pagparito ng Panginoon, tayong mga buhay ay hindi mauunas sa mga namatay na. Sa araw na iyon, kasabay ng malakas na utos, ng tinig ng arkanghel, at ng tunog ng trompeta ng Diyos, bababa ang Panginoon mula sa langit. Bubuhayin muna ang mga namatay na nananalig kay Kristo. Pagkatapos, tayong mga buhay pa ay titipunin niya sa ulap at isasama sa mga binuhay upang salubungin sa papawirin ang Panginoon. Sa gayoy, makakapiling niya tayo magpakailanman. Kaya nga, mag-aliwan kayo sa pamamagitan ng mga aral na ito. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Aleluya, aleluya, tayo ay laging magtanod sapagkat di natin talos ang pagbabalik ni Jesus. Aleluya, aleluya. Sumainyo ang Panginoon. At sumain niyo rin, Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. papuri sa iyo, Panginoon. Nung panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad ang talinghagang ito. Dito maitutulad ang pagpasok sa kaharian ng Diyos. May 10 dalaga, lumabas upang sumalubong sa lalaking ikakasal. Bawat isa'y may dalang ilawan. Ang 5 sa kanila'y hangal at ang 5'ay matalino. Ang mga hangal ay nagdala ng kanilang mga ilawan, ngunit hindi nagbaon ng langis. Subalit ang matatalino'y nagdala ng langis, bukod pa sa nasa kanilang ilawan. Nabalam ng dating ng lalaking ikakasal, kaya't inantok silang lahat at nakatulog. Ngunit nang hating gabi na may sumigaw, narito ang lalaking ikakasal, salubungin ninyo. Agad nagbangon ang 10 dalaga at inayos ang kanilang ilawan. Sinabi na mahangal sa matatalino, bigyan naman ninyo kami ng kaunting langis, aandap-andap na ang aming mga ilawan eh. Baka hindi magkasya ito sa ating lahat, tugon ng matatalino. Mabuti pa'y pumunta muna kayo sa nagtitinda at bumili ng para sa inyo. Kaya't lumakad ang 5 hangal na dalaga. Samantalang bumibili sila, dumating ang lalaking ikakasal. Ang 5 nakahanda ay kasama niyang pumasok sa kasalan at ipininid ang pinto. Pagkatapos,
Dumating naman ang 5 hangal na dalaga. Panginoon, papasukin po ninyo kami, sigaw nila. Ngunit tumugon siya, sinasabi ko sa inyo, hindi ko kayo nakikilala. Kaya magbantay kayo, sapagkat hindi ninyo alam ang araw ni ang oras. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesu Kristo. Isang mapagpalang linggo po sa inyong lahat. Sa ngalan po ngayon ni Father Jerome Marquez SVD na ngayon ay pangkasalukuyang nasa bakasyon. Ang inyo pong abang lingkod na si Father Judy ngayon ang humalili sa kanya pansamantala habang siya ay nagbabakasyon. Ay marapat din na kailangan din niyang magbakasyon dahil ubod ng hindi lang galing, kundi napakasipag na Pangulo ng aming probinsya, si Father Jerome. Alam niyo po mga kapatid, napapanood niyo po ba yun doon sa Facebook? Yung pinapakita yung isang bata na lalaki na panay, nalilate, nahuhuli sa pagpasok sa kanyang paaralan. Alam niyo po yung nangyari? Siya, kapag kay nag-uumpisa na ang klase sa loob ng silid-aralan, siya ay laging nahuhuli. Hindi natin alam, pero habang lumalaon yung video na yan, siya ay papasok, lalapit sa kanyang teacher, at iaangat ang kanyang palad. At anong ginagawa ng teacher sa kanya? Kukuha siya ng ruler at pinapalo ang kanyang palad. Maraming beses siya laging nahuhuli sa pagpasok ng paaralan. Yun din ang kanyang palaging ipinapakita sa kanyang teacher. Pinapalo din siya at pupunta sa kanyang upuan. Isang araw, medyo siguro hindi pa na late ang kanyang teacher, ay nagkasalubong sila na hindi alam ng kanyang estudyante. Nakita ng isang teacher na pumapalo sa kanyang estudyante na akay-akay, inaahahon niya ang kanyang nanay na kasakay sa wheelchair na hindi na nakakalakad at hahabilin niya ang kanyang nanay doon sa isang hospisyo, isang lugar kung saan inaalagaan habang siya'y papasok. Nahabag ang teacher nung nakita niya yaon. Nung siya'y pumasok na, doon din ang ginawa ng bata. Lumapit sa teacher at ginanon ang kanyang palad. At alam niyo po anong ginawa ng teacher? Hindi na niya pinalo. Lumuhod ang teacher, niyakap na ang kanyang estudyante at umiiyak dahil doon niya napagtanto na panay ang kanyang late dahil bago siya pupunta sa paaralan, ang kanyang nanay muna ang kanyang uunahin. Napakagandang istorya na magdudulot din sa atin ng isang magandang leksyon. Kung ang isang teacher ang itinuturo niya ng kanyang karunungan ay hindi dapat malilate. Pero merong valid reason kung bakit nalilate ang bata at doon itinuturo ng karunungan ng isang paslit, ng isang bata, ang isang teacher at ang nagbabago ang anyo ng kanyang pagkakakilala at pagkakaintindi sa pamamagitan ng karunungan. Dito po sa ating pagtitipon ngayon sa ika-32 linggo ng karaniwang panahon, dito rin po nababatay ang isang karunungan. Ang isang karunungan ay kung saan ito'y nagbibigay sa atin na mare-recognize natin ang plano ng Panginoon. Kung anong pwede nating mapagnilayan at mabigyan ng kalutasan, ng sagot, kung ano ang plano ng Panginoon para sa atin. Kaya nga pag tinatawag natin yung karunungan, how to be wise, may dalawang standards. Ang standard ng mundo at ang standard ng Panginoon. Pag sinasabi nating standard ng mundo, ito yung nagbibigay lang sa atin ng dunong kung paano natin ito gagawin at ipapakita na magkakaroon tayo ng magandang
hangarin, magandang gawain. Yun yung sa makamundo o world standard. Pero ano yung standard ng Panginoon para sa atin? Kundi alamin kung ano ang kagustuhan ng Diyos para sa atin and we act it accordingly. Doon din natin nababatay ang regalo ng tinatawag nating karunungan. Dahil sa regalo na yaon, doon din natin maiko-conform ang ating buhay, doon din maibabatay natin ang ating buhay sa kagustuhan ng Panginoon. Maraming kagustuhan ng Panginoon para sa atin na marapat din nating maintindihan. Ano yun? Dito rin natin nakikita sa mga pagbasa na yaon. Kung babalikan lang natin konti, ang unang pagbasa, ipinaparating sa atin yung patungkol sa karunungan, na ang karunungan ay parabagang isang babaeng laging naghahanap sa mga taong gustong kalingain, at itong karunungan ay ayaw din niyang ipagkait ang kanyang gustong pagyakap, pag-aruga, at gusto niyang lumapit para sa atin. Ganon din po siguro tayo. Tayong mga tao, binigyan tayo ng pagkakataon na isang dunong ng Panginoon. Paano natin to ginagawa? Paano natin to ipinapakita sa mga tao? Pwede ba rin natin itong maibahagi sa ating kapwa? Gayon din ang pagtawag sa atin ng Panginoon. Sa pangalawang pagbasa, ang karunungan ay parabagang si San Pablo, he was assuring the people of Thessalonica na he was assuring them, he was comforting them na huwag kayong mabagabag, huwag kayong matatakot. Kung kayo'y mamamatay, namamatay tayo pero may pananampalataya. Pero doon sa ating pananampalataya, doon tayo huhugutin ng Panginoon at tayo'y maliligtas. Napakaganda sa ating ebanghelyo ngayon. Narinig natin sa ating ebanghelyo isang talinghaga kung saan ano ang ibig sabihin ng tinatawag natin kaharian ng Panginoon na inihahambing sa isang pagkain o bangkete na inihahanda ng Panginoon. Kagaya ng isang Eucharistia. Ang Eucharistia ay isang pagpapaalala sa atin ng laking karunungan ng Diyos na ibinahagi niya para sa atin. Paano natin yun gagawin? Unang-una, ang sabi ng Panginoon sa atin ay yung palagi tayong handa. Dito sa mundong ating kinagagalawan, lahat po tayo ay nananatili lamang hindi upang tayo ay hanggang walang buhay na walang hanggan, bagos temporary lang ang buhay natin. Paano natin ito gagampanan? Be prepared. Paano tayo be prepared? Hindi na tayo matutulog, kundi alamin natin sa buo ng ating makakaya na may dunong at may karunungan kung ano ang gustong ipabahagi sa atin ng Diyos Ama para sa atin. Ibig sabihin na hindi lang nagdadala tayo ng isang ilaw ng pananampalataya. What is faith without work? It is dead, right? Pero pag sinasabi natin, it is an oil of charity, of good works, ito yung magpapatuloy sa atin na magbibigay ng lakas upang pagpatuloy natin ang ating, o as expected, as human, as disciples of Jesus Christ, to continue doing good works, and hindi na yan mawawala ang ilaw na yaon. My brothers and sisters, sa sinasabi ng Panginoon para sa ating lahat, ang pananampalataya ay kaagapay ng ating pag-ibig. Narinig natin yan, makukuha natin yan sa Galatians 5:6, kung saan isa sa buhay natin ang ating pananampalataya. Ngayon, hamon po para sa ating lahat na naririto ngayon at sa tagapagkinig ng ating, tagapagsubaybay ng ating conversation with Father Jerome. Hamon po sa atin, damhin, alamin kung ano ang kagustuhan ng Diyos
para sa atin. Our life here is we are being called to find our own purpose in life. Huwag lang tayong magdala ng isang ilaw, bagkus panatilihin natin ang ilaw ay gumigil-ayab, sabi ng ating Ilocano, gumigil-ayab, the fiery, the ardent in us, na ipagpapatuloy natin ang kagandahang loob na biniyaya sa atin ng Poong May Kapal. Are you virgins? Are you wise? Or dull? Kayo po ang nakakasagot. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Atin ngayon ipapahayag ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ko Sa Diyos, samang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay inilibing, nanawag sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may katlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat, doon magmumulang paririto at hukom sa nabubuhay at ng matay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Hinihiling natin sa Ama na gawin tayong mapagmatsyag sa lahat ng oras upang maging handa tayong salubungin ang pagdating ng Panginoong Hesus. Buong panalangin at pananalig tayong manalangin at sa bawat po panalangin ang ating pong itutugon. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Upang ang simbahan, ang sambayanan ng Diyos, ay manatiling mulat sa kanyang karangalan bilang kabiyak ni Kristo. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Upang ang mga namumuno sa pamahalaan ay laging magsumikap na tuparin ang kanilang tungkuling tugunan ang mga pangangailangan ng mga mahihirap, nagugutom at walang tahanan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Upang ang mga relihiyoso at relihiyosa ay maging mga tunay na nagpapahalaga sa kaharian ng Diyos ng higit pa sa anumang bagay. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Upang ang mga nagdadalamhati at mga nababagabag ay magtiwala sa Panginoon na siyang pumapawi sa luha ng bawat tao. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Upang ang mga nawalan ng mahal sa buhay ay magkaroon ng lakas at pag-asa sa kanilang pananalig sa buhay na walang hanggan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Sa ilang sandali ng katahimikan, itaas natin sa Diyos ang ating pansariling kahilingan, gayon din ang iba pang mga pangailangan ng ating pamayanan. Lalo tigit para sa ating kapatid na si Francisca Jome Victorino na ngayon ay naghahanda para sa nursing board exam at sa lahat ng mga magti-take up ng nursing board exam na harinawa. Ang Poong May Kapal ay patuloy na magbabasbas sa kanila at maging isang sagot sa kanilang hiling, panalangin, minimiti sa buhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dingin mo ang iyong bayan. Panginoon, dingin mo ang panalangin ng iyong bayan. Panatilihin mo kaming tapat sa iyo upang maging karapat-dapat kaming makibahagi sa iyong kaluwalhatian ngayon at magpakailanman. Amen.
Kapuri-puri ka Diyos, samang lumikha sa sanlibutan sa iyong kagandahang loob. Narito ang aming maialay mula sa lupa at bunga ng aming paggawa ang tinapay na ito na para maging pagkaing nagbibigay buhay. Kapuri-puri ang poong may kapal ngayon at kailanman. Kapuri-puri ka Diyos, samang lumikha sa sanlibutan sa iyong kagandahang loob. Narito ang aming maialay mula sa katas ng ubas at bunga ng aming paggawa ang alak na ito para maging inuming nagbibigay ng iyong espiritu. Kapuri-puri ang poong may kapal ngayon at kailanman. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kalugdan mo ang paghahain ng mga natitipon dito upang ang aming ginaganap na pag-aalay ng sarili ng anak mo ay aming pakinabangan sa kanyang pamamagitan kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Arapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Nasa iyo ang iyong buhay, pagkilos at pag-iral. Sa pamumuhay namin araw-araw, tinatamasa namin ang iyong pagmamahal. Sa pag-ibig mong ipinunla sa sangkatauhan, ang Espiritu Santo'y unang aning bigay ng anak mong naglagak sa amin ng katiyakang nakalaang mabuhay kami sa piling mo kailanman. Kaya kaisa na maanghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kaluwalhatian mo, o sana sa kaitaasan, pinagpalang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yun, iniabot sa kanya malagad at sinabing, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan, inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabing, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay na iyong anak, kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Onesto na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayun din ang lahat ng mga pumanaw. Elaine Margaret Almariego, Roland Santiago. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan.
Kawan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisam ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo. Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubili na nakagagaling at utos ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ngayon ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kapahamakan at ilayo sa kapahamakan, samantaling aming pinanabigan ang dakilang araw ng pagpapayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong apostol, kapayapaan ang ibiniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama na Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga kapatid, narito si Jesus, siya ang kordero ng Diyos, nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong inanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. El cuerpo, la sangre y un Cristo en mi orden a la vida eterna. Amen. Turuan mo akong maging bukas palad. Turuan mo akong maglingkod sa iyo, na magbigay
hatiin ang tinapay ni Jesus na poong mahal, nakilala siyang tunay ng kasalong kaibigan sa piging ng pagkabuhay. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, tinatanaw naming utang na loob ang banal na pakikinabang at iniluluhog naming ang Espiritu Santo ay mag-umapaw sa kalooban naming kanyang tinitigib ng iyong kadakilaan upang ang iyong kagandahang loob ay manatili sa amin palagian sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sa ngalan po ni Father Jerome ay nais ko pong magpapasalamat sa inyong lahat na walang pagod na sumusuporta sa Conversations with Father Jerome. Harinawa, ipagpapatuloy at patuloy natin siyang suportahan dito sa tinatawag nating media evangelization. Maraming salamat. At patuloy niyong susubaybayan ang nakasulat dyan sa inyong TV screen or laptop screen ang Conversation with Father Jerome at ang sa kanyang Facebook account at ang YouTube channel. Taos puso po kaming nagpapasalamat sa inyo. Sumainyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating pagdiriwang, humayo kayo. Taglay ang kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.